abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maprobahan ang kaso nila, kung ano yung sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumbaga, sinisiraan na lang yung respondent kasi hindi nila maprobahan ang kaso nila sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Okay, sir. Sec, last lang. Reaction lang, Sec, doon sa isinampang kaso ng DOJ kay Oh, Titi tingnan mo Sara. yan. Hindi, number one, pareho yan ng no basis yung disbursement of funds. Di ba na-dismiss yung inciting to sedition? Oh, tingnan mo. Pero kasama sa impeachment. Hindi ba ang basis ng betrayal of the public trust? Yung sinasabi nila, she committed inciting to sedition at grave threats. Lumalabas yung grave threats na naman nakapanusot. Pero even at that, hindi ka pa nakakasiguro kasi bibistahan pa lang yun. Kung baga, wala ka pang basis to sue grave threats kasi wala pang conviction. O, so bakit mo i-demanda sa impeachment? Pareho rin ang irregularity of public funds. Sinasabi ng COA, hindi preliminary lang kami. May subject to review pa, may commission pa, may korte pa. O, so ba't ka nagdemanda? So, pareho din yan. Nagdemanda ka ng grave threats. It only validates this theory that there is no yet a case against the Vice President. Nagdemanda sila ng betrayal of the public trust on the basis of two crimes na lumalabas kayo. Yung isa, dismiss ka agad. Yung isa naman, ipoprosecute pala. So baliwala, sir. Madali sabi, it's purely political. Talaga ang layunin nito, siraan mo si Inday Sara, tanggalin mo sa Vice Presidente, at gawin mong perpetually disqualified to run for the 2028. Takot lahat sila kay Inday Sara. Kasi mananagot lahat ng mga walang hiya at mga tiwaling politiko pag siya naging presidente. Yun lang yun. So, plano lang talaga, hindi siya makatakbo itong 2028 election. Ano? Hindi lang siya makatatakbo na bilang presidente sa next Yun ang election. gusto nila. Ayaw nilang patakbuhin. Kaya kailangan tanggalin. Pero unang-una, 16 ang kailangan ng boto. Kahit ipakulong nila yung lahat dyan, makakaboto pa rin yun. Kasi hindi naman yun na isang disqualification sa isang senador na nakakulong ka o may sakit ka, wala ka sa ibang bansa, na hindi ka makaboto. Yung 24, hanggat hindi nag-resign, hindi namamatay, o hindi tinatanggal sa posisyon na may expulsion, palagi ng 24 yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.